Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at linggo ng mabuting pastol at pandaigdigang araw ng panalangin para sa bukasyon. At ginugunita at sinasama natin sa misang ito ang lahat ng mga ina. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na naririto. Palapakan natin ang lahat ng mga nanay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya tumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bagamat inusig at tinanggihan ang mga apostol tulad ni na Pablo at Bernabe, patuloy silang nagimabayan para ihatid ang mabuting balita. Sa ganitong paraan, lumaganap ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisida. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil nyo ito. Hinatulan nyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Diyos. Ngunit sinusula ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at tapuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayo'y lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Si Jesus, ang mabuting pastol, ay mahahayag sa katapusan ng panahon
bilang maluwalhating kordero na magpapala sa mga mananampalatayang nakikinig sa kanyang tinig. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanmay, di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Muli, Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay na naririto, maging sa mga nanonood sa online. Ngayong ika-4 din ng linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at tinatawag natin itong Linggo ng Mabuting Pastol. Sabihin nyo nga po, Mabuting Pastol. At mahalaga din po na mapagnilayan din natin dahil isang araw na lang ay pipili na tayo ng mga pastol. Pag sinabing pastol, sila ang mga tagapag-alaga ng mga tupa. So pipili tayo ng mga pastol na magiging tagapag-alaga ng mga kawan, na magiging tagapag-alaga ng mga mamamayan
sa ating bansa. Pero nyo, no? Talagang maganda rin na natsyempohan natin na sa isang araw bago ang eleksyon, ito ang ebanghelyo o ito ang ating ding ginugunita para nang sa ganon, magkaroon tayo ng basihan o kaya batayan. Paano nga ba tayo pipili? Paano nga ba nga kayo pumipili? Yung iba ba nakatanggap na? May sobre na? Wala pa? So, nagdadasal kayo, sana mamayang gabi. Ganyan, no? Kasi parang ginagawa nga nating normal na okay lang. Huwag na tayong mag-isip, di ba? Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon basta kung sino ang magbibigay ng sobre, ng mga envelope na may lamang, depende sa pagkilala nila. Ito, kaya na ito, pwede na itong lugar na ito. 500 lang, kaya na nating makuha ang mga tao dyan. Dito, medyo mataas-taas, 1.5 dito. Sa probinsya nga, grabe din, no? Probinsya yun, ha? 6,000, 4,000. So, pero ano nga ang kinahihinatnan kasi ginagawa natin, ganyan na lang ang paraan ng pagpili. Kaya nga maganda rin makita, ito bang mga magiging pastol ng ating pong lipunan, magiging pastol ng ating bayan, ito ba talaga ay pinili ng Diyos o ipinilit natin na maging pastol sila? Kasi hindi tayo pwedeng lagi na lang magrereklamo. 3 taon, 6 na taon, 9 na taon. At hindi pa makukontento, pagkatapos ng posisyon, lilipat sa ibang posisyon. Pero ang sabi, gusto lang naman nilang maglingkod. Tama naman, maganda naman yung hangarin. Kaya kailangan natin ipagdasal at kailangan natin ipinagdadasal. Ito bang mga itong pastol na ito ay mabuti? Kasi 2 uri ng pastol. Isang mabuting pastol at isang upahang pastol. Na pag sinabing upahan, ay kita lang yan. Kaya kailangan, hanap buhay lang ito. Na kaya sila gustong maglingkod, siyempre, malaki kita May kita. Pero pag sinabing mabuting pastol, ay titingnan, yung mga senior dito sa gagalangin, kailangan talaga ng suporta. Yung mga matatanda dito, yung mga nanay dito, lalo na, no? Yung mga nabiyuda na talagang kailangan ng suporta, kailangan ng tulong. At itong mga pastol na ito na kung sila ay mabuti, talagang magmamalasakit sa kanila pong nasasakupan o sa mga ipinagkakatiwala sa kanila. So, kala nyo, hindi na naman connected. Kala nyo naman, si Father, no? Namumuliti ka na naman si Father. Hindi, ito talagang binigay sa atin, Ito yung mga gabay na dapat natin hindi binabaliwala. Kasi, kung titingnan natin sa mga ipinahayag dito, kilala ba talaga tayo ng mga tupa? Kilala ba talaga ng mga pastol ang mga tupang ito? Babad ba sila? O ngayon lang bumabad? Iba nga, naghahabol pa kagabi para lamang magpakilala, para makilala. Parang baliktad nga ang nangyayari, no? Ang mga tupa ang kumikilala sa kanilang mga pastol. Samantalang ang mga pastol, hindi kilala ang kanyang mga tupa. Sabi ni Jesus, ang mabuting pastol, kilala ko sila. Nakikilala ko sila. At dahil nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Kaya nga, di ba, pwede rin, yung batayan, kailangan din natin nakikita, yung batayan, yung pag-uugali, yung kanyang magiging pagkilos, yung kanyang pag-iisip. Ito ba kahit papano kumikilala sa isang mabuting pastol, si Kristo? At sa kanyang pamumuno, sa kanyang pangunguna, ito ba ay meron ding mga salitang galing kay Kristo?
So hindi natin pwedeng baliwalain, ha? Kasi kung ang magiging basihan lang natin ng pagpili ng mga magiging pastol sa ating lipunan sa susunod na 3 taon, sa susunod na 6 na taon, huwag kayong umasa na madadala tayo sa isang pastulan na sagana. Diba? Sabi sa ikalawang pagbasa, no, na sa aklat ng pahayag, ang sabi po dito, no? Sapagkat ang kordero o sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Tandaan niyo po, ha, naglalagay ang Diyos ng mga pastol sa kanyang kawan na inaasahan din sana sila ay maging mabubuting pastol. At kapag sila ay nailagay na, lahat ng tupa kanyang aasikasuhin. Walang exclusivity sa paglilingkod. Pagtapos ng eleksyon, bukas, bumoto man sa kanila o hindi, paglilingkuran ito ng isang mabuting pastol. Hindi po pwedeng sasabihin, dito sa barangay na ito, hindi ako nanalo dyan, kaya bahala sila dyan. Hindi ganon ang isang mabuting pastol. Dapat suriin din natin, no? At kilatisin din natin mabuti. At sa mga nanay na narito, sana po, no? Alam nyo naman ang sitwasyon ninyo. Pero sana din po sa inyong pagboto, sa pagpili ng isang pastol, isaalang-alang ninyo ang inyo ring pamilya. Parang ang hirap nyong kumbinsihin, no? Kasi talagang sobre-sobre. Kung kailangan nyo talaga ng pera, sige, tanggapin ninyo. Pero tandaan po ninyo, diyan din nakasalalay ang kinabukasan ng inyong mga anak. Ang kinabukasan ng ating pamilya. Pero kung tatanggap kayo, tandaan po ninyo, hindi yan bigay. Ha? Hindi yan bigay. Kung may namimigay ng sobre, investment ang tawag dyan. Kapag investment, alam nyo naman, maghihintay yan ng, anong tawag doon? Investment, yung return. Interest. Yan. Maghihintay yan at maniningil yan higit pa sa interest na inaasahan. Kaya pag-isipan ninyo ng mabuti. Kahit bigyan kayo, hindi nangangahulugang dapat ninyo silang iboto. Sayang ba? Okay lang kung manghinayang kayo, ha? Pero wag pa rin ninyong iboto yung ang tingin sa inyo, kayang-kaya kayong bilhin sa kakarampot na halaga. Napakamakapangyarihan ng inyong mga kamay bukas. Kasi nasa inyong mga kamay ang kapangyarihang magbabago ng iyong buhay, magbabago ng kanilang buhay, at magbabago ng ating pong lipunan. Kaya sana din po, isipin nyo rin sa mga anak, sa mga may magulang, sa mga may nanay dito, isipin nyo rin sila. Kasi tumatanda na sila, nangangailangan sila ng suporta. Pagkalinga, kailangan nila ng ospital, kailangan nila ng gamot, kailangan nila ng pangangailangan nila na dapat ito tinutugunan ng mga
binoboto natin dahil sila ang inaasahan nating magiging mga mabubuting pastol sa ating lipunan. Amen? Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na walang hanggan, ang kagandahang loob at pagmamahal sa atin. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Palakasin at gabayan nawa ng mabuting pastol ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, mga relihiyoso at mga misyonero upang manatili silang tapat na pastol ng bayan ng Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyan nawa tayong mga mamamayang Pilipino upang ihalal natin ang mga pinunong may tunay na malasakit tulad ng mabuting pastol na si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Naway maging tapat, mapayapa at makabuluhan ang gagawin nating halalan at piliin natin ang mga pinunong tunay na marurunong at pagmalasakit sa mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapukaw nawa ang puso ng kabataan upang bukas loob at buong pagtitiwala silang tumugon sa tawag ng paglilingkod sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapari, buhay relihiyoso o buhay misyonero. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Diyos ang mga kapatid nating pumanaw sa buhay na walang hanggan na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sa mandali. Muli po, paalala, libre po ang kasal sa ating parokya. Kaya sa mga nagsasama na hindi pa kasal o nagsasamang kasal sa sibil, ayusin na po natin ang inyo pong pagsasama sa pamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kasal. Para nang sa ganon, next year, may magse-celebrate na ng wedding anniversary pagbuwan ng Mayo. Since wala pong nag-anniversary, lahat po ng mga nanay, pwede pong pumunta sa unahan para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas ngayong Mother's Day. Lahat po ng mga nanay po. Nanay. Panalangin para sa araw ng mga ina. Diyos na pinagmumulan ng buhay, Diyos ng mga babaeng banal, tulad ni Sarah, Ruth at Rebecca, Diyos ni Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na Birheng Maria na ina ng iyong anak na si Jesucristo. Dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina at lolang natitipon sa lugar na ito. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila, natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng biyayang makiisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkaing nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagtaguyod at nagpakain sa amin, at sila din ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang maipagmalaki bilang mga anak. Pagkalooban mo rin po sila ng mga kaibigang mananatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalingat, pagmamahal. Gayon din, aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya. Naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos ng kadalisayan, na ika'y manahan sa aming lahat na naririto sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Para po sa mga nanay o mga pamilya, meron pong inihandang photo booth doon po sa may labas. Pwede po kayong magpa-souvenir picture. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po and Happy Mother's Day po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.